Magandang araw sa inyong lahat. Ako si John Clive Denzel L. Cruz mula sa SBCS1A. At ngayong videong ito, ituturo ko sa inyo ang Java operators. So, bago tayo dumako kung ano nga ba yung iba't ibang Java operators, alamin muna natin ang objectives natin ngayon. So, ang objective natin ay dapat ma-define natin yung Java expressions. So, ano nga ba yung Java expressions at ano yung nakapaloob dito? So the next, identify and demonstrate the use of different Java operators. So dapat ma-identify natin kung ano yung operator na yon, saan siya ginagamit, at paano siya gamitin. And lastly, dapat magamit natin ang Java expressions sa pagpo-program natin. So directly sa code. Now, ano nga ba ang Java expressions? So ang Java expressions, binubuo siya ng tatlo. Tama. So, yung pinaka-importante is yung variables, literals, and identifiers. Pero, para manipulate natin yung variables, literals, at identifiers, meron tayong operator. Pero, i-discuss natin yan mamaya. So, pero, ang Java expression, dapat palagi siyang may result. So, pwede siya mag-produce ng iba't ibang tipo ng results. So, kung gusto niyo ng sum, pag pinag-plus niyo yung dalawang bagay, or kung gusto niyo ng multiplication, iba-iba yan kung ano ba yung purpose ng program na ginawa nyo. So, sa Java expression, meron tayong tatlo, yung binanggit ko kanina, na binubuhay nito, which is yung variables, identifiers, and literals. So, ang variable, ito yung parang named na storage location na nag-hold ng value. So, kagaya nito, double product is equals to 0.7 times 8. So, variable na to kasi yung product natin is nag-hold siya ng value na kung ano man yung result na itong dalawa. So, ini-store niya yung data at para mas madali siyang i-manipulate. So, ang identifiers naman, ito yung mga ginagamit natin para ma-identify yung variables natin or iba pang mga kailangan natin sa pag-program, no? Kagaya na itong product na nandito. So, ang one thing lang sa identifier is dapat pareho yung case niya. Kasi, iba yung read ng, kunyari, pag itong pin dito, malaki yung P, iba na yung variable na yon. So, dapat, kung tatawagin mo yung variable na yon, dapat maliit lang talaga siya. So, dumako na tayo sa Java operators. Ang Java operators naman, ito yung mga simbolo na ginagamit natin para mag-perform, para manipula natin yung operations, para malabas natin yung gusto nating malabas, at kung ano yung results mang gusto natin. So, ito yung nagdi-dictate kung paano natin ginagamit yung values, kung ano yung ilalabas ng mga values nito, at kung ano ba yung i-compute nito. So, sa Java operators, meron tayong 4 na operators na ginagamit natin para manipulate natin yung data. So, sa una, ito yung arithmetic operators. So, ito yung ginagamit natin sa pag-calculate ng mga mathematical values, mathematical expressions, or yung arithmetic expressions. So, ito yung nag-include ito ng addition, subtraction, division, multiplication, at modulo. So, kapag addition, i-add niya yung dalawang value na nilagay, then i-result niya yung sum nun. So, kunyari, sum is equals to 1 plus 7. So, ang magiging result ng compiler is 8. So, ganun yung subtraction, kung 7 minus 1, kunyari, 6 yung lalabas, kung division naman, divide niya, kung multiplication, ito times niya. So, sa modulo naman, parang division lang siya. Pero, different siya sa division. Pero parang. So, ang modulo kasi, kapag dinivide natin yung dalawang value, di ba? Minsan may remainder siya. So, ang ilalabas lang ng modulo is yung remainder na yun. Kunyari, 5 divided by 2. So, hindi siya divisible by 2. May remainder siyang 1 kapag dinivide natin. So, ang ilalabas ng Java compiler natin is 1. Sa arithmetic operator, meron pa tayong increment at decrement. So, sa increment at decrement naman, ito lang yung pagdagdag ng plus 1 or minus 1 sa isang value. So, ginagamitan ito ng signs na double plus or double minus kapag sa pagmaminus. So, maaari itong ilagay bago yung value natin na gustong dagdagan or bawasan, or pagkatapos ng value na gusto nating dagdagan or bawasan.
Dito sa increment at decrement, so may difference pa rin or may pagkakaiba pa rin yung paglalagay natin ng sign bago yung number or after sa number. So pag bago sa number natin nilagay yung sign, magdadagdag na agad siya ng isa or babawasan na agad siya ng isa pag nireturn na yung result. Pag after naman ng value natin nilagay yung sign, parang i-display niya muna yung parang i-return niya muna yung current value tsaka siya magpa-plus 1 or minus 1. Ang next naman nating operator is yung assignment operator. So, ang assignment operator, ginagamitan nito ng equal sign. So, dito, yung right operand natin, which is yung mga symbols, is ililipat natin sa left para mas mapaikli natin yung equation na gusto nating gawin. So, this is usually an identifier for a variable, no? Pero hindi siya pwedeng gamitin other way around, like ililipat natin siya sa right side naman. Ito yung example niya. So, napapaliit niya yung num equals num plus 5, nagiging num plus equals 5, pareho pa rin yung result nila. Napapaliit lang yun. Napapaikli niya lang yung code, line na clean niya ng code mismo. So, napapadali niya yung pagbabasa natin ng code. Ang next naman doon is yung relational operators. Ang relational operators naman, ayun, obvious na sa name, relationship. Nakakuha siya sa relasyon ng dalawang values. Kino-compare niya ito or dina-determine kung ano ba nga ba yung relationship ng dalawang values na yun. So, meron tayo iba't ibang relational types. So, madalas ginagamit ito sa mga value, iba't ibang values, numbers, ganun. Sa mga integers, doubles, boolean, float. So, meron tayong less than. So, kung mas bababa yung number na yun, dun sa isa. Pag greater than naman, mas malaki yung unang number dun sa second number. Equal to, pareho yung value nilang dalawa. Less than or equal to, nare-read niya yung less than or kahit equal pa siya dun sa number na yun, pwede pa rin. Greater than or equal to, so mas malaki dun sa pangalawang number or equal siya dun sa pangalawang number. Not equal to, hindi siya equal, not. So, madalas itong mga relational operators natin, ginagamit natin ito sa mga conditional statements. Kunyari dito sa example natin, no? Meron tayong if grade is greater than or equal to 98. So, kunyari, nag-input ako ng yung input ko, grade ko is 98. Ipaprint niya pa rin yung unang line na yan. So, greater than or equal to. Of course, pwede rin yung 99. Kasi greater than nga, di ba? So, punta naman tayo dun sa my grade is greater than 95. So, pag in-input ko dyan is 95, hindi niya ipiprint yung else if you gain the bronze medal. Hindi niya ipiprint yun. Ang ipiprint niya is yung pangalawa kasi may equal, no? Kasi greater than or equal to siya. Pero ito wala siyang equal. So, ayun. Ganun lang. Kadali. So, another use, ginagamit rin siya sa for loop, no? Sa mga loop natin. So, isa sa mga importante sa loop para magawa yung loop natin at mapa-under natin yung loop na yun. Ang next na operator o yung pinakalas nating operator is yung logical operators. So, itong logical operators, so sa logic siya, no? Madalas ginagamit ito para natin yung quality or yung pagkakaparehas at pagkakaiba ng dalawa o mas mahigit pang parehas. So, madalas ginagamit ito sa mga conditional statements, kagaya siya ng relational operator, no? Para makontrol natin yung flow. So, kung gusto natin yung isang condition, kailangan, kunyari, pag n, dalawa dapat yung condition na yun. So, makontrol natin kung ano yung condition natin yung gustong i-run. So, meron tayong tatlong tipo ng logical operators. Ang una yung AND. So, ginagamitan siya ng sign na dalawang ampersand. Now, the next one naman is yung OR. Ginagamitan siya ng vertical bars naman. And meron naman tayong NOT, which is ginagamitan ng isang exclamation mark.
ito yung mga mangyayari. So, sa end kailangan, maglalabas lang siyang true, yung dalawang condition na yon, lalabas lang yung result nun as true if yung dalawang condition na yon is true. Magiging result nun is true. Pero kung isa man dun sa condition na yon, like dito, kung yung B is false and yung A is true, false yung kakalabasan nun. So, ganun rin kung false yung A, kung true yung B, false pa rin. Pero sa OR, isa lang yung kailangan maging true. Kahit dalawa yung true, true pa rin yung magiging lalabas niya. Kahit yung A lang yung true, yung B yung false, true pa rin yung kakalabasan niya kapag sa condition. Pag sa not naman, babalik na rin niya lang yung condition na yon. Kung ano man yung, kung true man yung condition, isang condition natin, magiging false lang siya. Kung false naman yun, magiging true lang siya. Sa isang program, yung mga operators natin or yung isang code na linya natin is meron silang pagkakasunod kung ano yung mauunang i-compute niya. So, madalas makikita natin ito sa PEMDAS, yung parentheses, exponent, multiplication, division, addition, subtraction. So, may pagkakasunod yun, mauuna yung parentheses. So, dito, of course, ginagamitan rin yun, naka-built-in na yun sa Java. So, PEMDAS na yung sinusunod nila. Mauuna yung parenthesis palagi. So, kung gusto natin i-manipulate na yung isang value, gusto nating mauna, lalagyan lang natin siya ng parenthesis. So, mahalaga ito para ma-manipulate natin kung ano yung gusto nating mauna para mas magawa natin or mas ma-reach natin yung purpose or goal ng program na ginagawa natin. So, example na to is kadalasan nga sa PEMDAS, no? So, kung makikita natin na sa integer result is equals to, yun, no? Naka-parenthesis yung 5 minus 2. So, naging result ng unang linya ng code na yan is 44. Pero, dun sa second naman, nung binago ko yung parenthesis, iba na yung result. Naging 20 na lang, 20 na lang yung result niya. So, makikita natin dito na pag binago natin yung parenthesis is may iba yung result natin. So, dapat alamin natin yung kung ano yung gusto nating mauna or else baka mamaya iba yung result na nakuha natin or gusto nating makuha. Iba dun sa gusto nating, iba dun sa purpose natin. So, yun lang naman para sa Java operators. So, thank you for watching.